pigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito naman po ang paborito nyo reactor, ang nag-iisang Merzano TV 2.0. At syempre, shout muna natin lahat ng mga subscribers at solid supporters po natin dito sa ating YouTube channel, Merzano TV 2.0. At kung bago sa aking channel guys, huwag kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At syempre, shout out po natin lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, shoutout din po natin ang buong syempre sa pati isama din po natin ang Mega Metro Manila at syempre yung mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Shoutout po sa inyo lahat. Syempre, shoutout muna natin ang ama ng Kalingap, ang founder ng Kalingap, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang at co-founder na si Ate Edna at syempre ang nag-iisang director Kalingap Rob. At syempre, congratulations Kalingap Rob sa bago mong baby. Shoutout sa iyo. At eto na nga guys, nako po. Dito tayo sa syempre si Ma'am Kafodi, ramin natin kanyang live. At syempre ang dakilang marites ng EDSI. Ma'am Kafodi, shoutout Iriyak kita ulit. At makikimarites ako kasi talagang marites talaga si Ma'am Kafodi. Pero very informative naman yung kanyang channel kasi na-update tayo. So pakinggan natin to guys, no, at makinig kayo, labas ang proof nyo. Naku, mukhang may kaaway pa to No, pero anyway, so napanood ko yung video niya, saglit lang. Nakita ko dito is panibago na namang issue kay Beyonce. At it turns out damay dito yung mga ang involved dito yung mga demanding na fans daw. Mga demanding na fans, ewan ko gano'ng katotoo. At alamin natin. At the same time, bakit nga naman balita ko dito sa based dito sa video ni Ma'am Kafodi, pati yung pinsan niya si Patrick damay. Bakit ganun? Pinsan naman niya yun. Pero anyway, lahat ng tanong na yan isasagutin natin at bibigyan natin reaction video. At lahat mo ng opinion ko po ay hindi ko po pinipilit. Sarili kong formulate po yun Pwede nyo pong huwag nyo paniwalaan. Nasa inyo pa rin po ang pagpapasya kung sino yung paniniwalaan ninyo. At pagbibase lang po tayo sa video, sa napakagandang video ni Ma'am Kafodi. Ang lipstick ay kulay pula talaga. Akala ko second reaction video natin, iba na yung kulay ng lipstick niya. Pero anyway, trip niya lang yan. Tuloy na natin to guys at pakinggan natin si Ma'am Kafodi. Ipalipad ko na lang, i-ano ko na lang siya, itulong ko na lang sa mga beneficiaries na nangangailangan. Is okay sa akin kung wala akong bulong, pwede akong mag-content ng sa video, sa mga uploaded videos po. Okay na may bulong ka, ma'am. Ma'am Kafodi, natutuwa nga ako sa'yo. Ako nga sinasabi ko, wala akong bulong nasa Singapore ako Tapos sila, gugulat ako, sila nasa Singapore pero may bulong sila. Sa akin okay lang po yan kahit may bulong sila kasi nakakatulong naman po talaga sila sa community ng EDSI at syempre ng Team Kalingap. Actually pwede naman siya magbulong guys lalo na marami siya mga connection, may nakakausap siya, di ba? Malay natin nako-contact na sila Beyonce o yung mother, no? Let's see na guys, no? Pero para sa akin kung magbubulong siya, wala naman problema yung guys. Wala naman problema para sa akin yun. As long as ikabubuti at di naman ikasasama nila Beyonce at ni Papa Eds, di ba? Tuloy natin. Content ng sa video, sa mga uploaded videos po. Yan, sa mga uploaded videos. Kaya wag niyo akong pagbintangan kasi hindi ko po ugali yan. Alam ko yung si Nadia, Kuya Jilumax, sila Kuya Jilumax, si Kalingap Edo, Dr. Lab. Yan is alam nila po na nagbibigay po ako diyan, pero never akong nag-ask kung ano bang bulong o hindi nga alam niyo si Kalingap Edo. Tandaan niyo ito. Even though na matagal na ako kay Kalingap Edo, nag-sponsor din kami sa kanya, pero never akong nakipag-message o whatsoever sa kanya. Ang mini-message whatsoever ko lang about sa pinadala, kung saan ipinadala. Kung tapos na yung vlog at narinig na namin yung that's all. Hindi ako mahilig mag-chatting guys. Hindi ako mahilig mag-chat ng iba-iba't mga ibang tao. Hindi ako mahilig po diyan. Okay. Kahit tanungin niyo po si Kuya Jilumax, may pinabili po kami. Hindi po ako nang hingi sa kanya ng mga check mo nga ng picture o whatsoever kay hindi.
hinintay po namin yung vlog ni Kuya G. Lumags. Hindi po. Ibig sabihin, tumutulong siya na walang halong kapalit. Baka may mga nambabas sa kanya na ang dating is tutulong siya pero para makakuha ng bulong. Pero sinasabi ni Ma'am Kapodi, tumutulong siya na walang kapalit. Hindi siya nanghihingi ng bulong. Parang ganon, di ba? No? Pero, siyempre, alam niyo naman guys, totoo lang, hindi naman may iwasan, may malaman sila. No? Lalo na, alam mo naman, di ba? Kanya, network yan eh. Isa, may information. Sama-sama lang. No? Para sa akin, wala naman sama kung may bulong man siya. Pero, ang mali lang dito is pagbintangan natin na tumutulong siya. Tapos parang, ang dating sa akin guys na-analyze ko yung video niya is parang ang dating sa akin is tumutulong siya at the same time kukuha siya ng bulong. Pero sinasabi naman niya hindi niya ginagawa yun. Talagang tulong ang ginagawa niya. Hindi ko din ugali yun. Kahit may pinabili po kami, hindi ako humingi ng picture o whatsoever din. So, whatsoever. Okay. Nila yan. Pati si Dr. Lab. Okay. Hindi ako nanghingi. Unless yung ano lang kung may occasion, Okay. nung house blessing, humingi po lang ako ng picture doon. Yan, humingi lang po ako ng picture. Noon nakisuyo lang kasi ako kay Kuya Putput. Yun lang po, nakisuyo lang po ako kay Kuya Putput noon na magkuha ng short video. Yun lang po. Pero Okay. kung kay Patrick is wala po akong alam diyan. So wag niyo po akong pagbintangan na parang mayaman na nanunulnol, nasusulsol. Paano yung nanununol? Ano yan, Ma'am Kapodi? Paano? Kuha ng short video. Yun lang po. Okay. Pero kung kay Patrick is wala po akong alam diyan. So wag niyo po akong pagbintangan na parang mayaman na nanunulnol, nasusulsol ng mga boys o nandun sa mga daet para lang po may maibulong po ako sa mga live ko. Hindi po ko ugali yang ganyan. At least binigyan niya ng linaw, ha? Pero alam mo, Kapodi, kahit may bulong ko sa akin, okay lang naman eh. As long as positive naman, no, hindi naman paninira eh. Para sa akin walang mali doon guys, sa totoo lang ha. No? Sa totoo lang, as long as, kasi minsan, may alam mo siya, gusto niya ibulong, i-content, wala naman sama eh. Pero it turns out, sinasabi naman, ito guys for the sake of argument, pero sinasabi naman niya, hindi niya ginagawa yun, no? Hindi siya nanunuhol. Parang nanunuhol kay Patrick, even sa mga K-boys, hindi siya nanunuhol para makakuha ng picture at mga bulong, walang ganon. Kakilala ko si Ma'am Kapodi, actually taga Singapore din tong mga to. Okay naman sila guys eh, no? Pero ito nga, based sa sinasabi niya, hindi niya ginagawa yon. So talagang purely tulong sila. At tuloy natin to. Yan, magbasa muna tayo guys. Marami Sige. tayo guys. Ngayon is issue na ngayon. Ilalabas ko na kasi may nag-message sa akin kagabi. Anong issue yan? Panibagong issue na naman. Anong issue yan? Di na tapos-tapos. May issue na naman po ba? Very busy marathon lapit Issue na ulit. na naman. 1M guys, hayaan na ang issue. Sabi ni Eric's Kitchen. Basa tayo, Jessie Lee, napaghalataan ang mga one-sided ang mukhang ayaw nila malapit si Bian sa mga Benny ni S. Kaya nga po eh. Ano daw? Benny? Beneficiary. Okay, tuloy natin. Ayo, Jessie Lee, napaghalataan ang mga one-sided ang mukhang ayaw nila malapit si Bian sa mga Benny ni S. Kaya nga po eh. So ayaw nila na malapit si Beyonce sa Benny. Sa beneficiary ni Papa Eds. Bakit? Anong problema? Ayaw po nila. Ems Tulawi, mega love shout. Ayaw nila? Bakit? Sis Kapudi. Yan, shout out po. Glycel Papano, wag naman sana pag-isipan ng hindi maganda si Early kasi talagang friend sila ni Bien as maganda nga sana si Early ang makasama ni Ben sa apartment kasi magkasundo sila talaga. Ano nang problema no kung magkasundo sila nung Early, di ba? Na beneficiary ni Papa Eds. Anong problema? Dapat si Kim yan, tanungin na lang si kay Patrick kung sino. Yan po. Pwede naman siyang kung may pera si Kim yan, mag-message siya kay mag-message siya kay Kanino? Kay Patrick. Tanungin niya kung sino po yan. At wag siya pong magbintang ng kung sino. Wag niya po akong pagbintangan. So, bahala na po si Jeng Jeng at saka si Janice kung i-defend nila yung sarili nila. So, i-defend ko din ang yung side ko po.
Okay. Yan, sa side ko lang po muna kasi hindi ko po alam yung ano ni sa loobin din ni Jengjeng at saka si Janice. So, Ma'am Janice Jeng, shout out ha. Okay, sige, hintayin natin paliwanag nila. Pero tama naman sinasabi niya. Ang didepensa niya lang yung sarili niya. O, tama naman. O, tuloy natin. dapat kung magbintang kayo guys is may proof Oh! kayo. Ah? Tulad ng sabi ko guys, pag nagbulong po ako is may proof talaga ako. Oo. Yan, may proof. Na hindi picture guys ha, hindi picture. Hindi po picture. Hindi po picture ang proof ko. Oo. Yan. Ako nga, natutuwa ako sa bulong ni Ma'am Kapodi. Kasi ako, totoo lang guys, busy kasi akong tao eh. Tsaka hindi ako maano sa mga GC nakikipag-usap. Hindi ako masyado talaga. Eh sila Ma'am Kapodi, malaki ang network niyan. Siyempre, may mga members yan. May mga kasamahan niya na nagbubulong din sa kanya. O kaya, may nakakausap siya directly. I don't know kung sino nakakausap. Pero sa akin guys, as long as may bulong naman sila, and magbe-benefits to sa atin, mabigyan tayo ng information, maging updated tayo sa nangyari sa EDSI, para sa akin wala namang problema po yun. Ang masama lang, bubulong ka, pero in a negative way. Yun ang ano ko, punto ko. Pero sa akin, kung may nambabash kay Ma'am Kapodi, I don't know. Pero ko, as long as, ako natutuwa ako eh, di ba? Na-update tayo sa pamamagitan ng live niya. So, para sa akin, okay naman po. Wala akong nakikitang mali. As for now, ha, kung meron man, di ko po alam. Pero tuloy natin to. At saka hindi po taga-dait ang taga-bulong ko guys. Ha? Tandaan niyo Hindi taga-dait sino? yan guys ha. Ang dapat sa Kim yan, ayan. So, meron siyang taga-bulong. Meron siyang informant, kumbaga. Pero lumalabas, hindi daw taga-dait. Taga saan yung bulong mo? Ang taga-bulong ko guys. Teka, ulitin natin. Ang sabi niya? Side ko po. Ay, ganda ng t-shirt mo, ah. Hindi ko napansin guys, papakita natin t-shirt ni Madam. Oh, solid EDSI yan, lintek. Oh, ganda. Yan, sa side ko lang po muna kasi hindi ko po alam yung ano ni... Ma'am Kapodi, pahingin ng t-shirt mo. Ito naman, sila lang meron eh. Bigyan nyo ako. Kapag nag-react ako sa EDSI, meron akong EDSI rito. Lintik tong mga to, oh. Sila lang meron, oh. Dayo eh. Mga nasa Singapore, madamot. Joke lang, Ma'am Kapodi. Joke lang yun, guys. Joke lang. Mabait yan. Natuloy natin. Sa loobin din ni Jengjeng at saka si Janice. So, Oo. dapat kung magbintang kayo guys is may proof kayo. Tulad ng sabi ko guys, pag nagbulong po ako is may proof talaga ako. Yan, may proof. Oh. Na hindi picture guys ha, hindi picture. Hindi po picture. Hindi po picture ang proof ko. Yan. At saka hindi po taga-dait ang taga-bulong ko guys. Malupit yung ano mo, bulong mo ah. May taga-bulong ka pa. Yayamanin. Joke lang, Ma'am Kapodi ah. Pero ang lupit mo, may taga-bulong ka. Sino ba yung bulong mo? Taga saan? Tandaan niyo yan guys ha. Ang dapat si Kim yan, ayan. At saka tantanan niyo na po si Sino? Patrick. Bakit? Si Patrick. Ano? Bakit nadami si Patrick? Pagtantanan nyo kasi si Patrick, sobra na kayo. Kung sino po yung napakaselosa ninyo talaga. Napakaselosa ninyo yung mga ibang, ewan ko lang kung solid kayong na EDSI supporter o solid kayong Edo supporters, Kalingap Edo. Napakaselosa ninyo. Hindi ko lang alam kung selosa kayo o very demanding o ano ba yun, makasarili kayo. Yan. Hindi ko lang alam kung saan sa inyo yan, seloso, seloso, makasarili, demanding. Nako po. Hindi ko lang po alam. Yan. So maging palawakin po natin ang kaisipan natin, guys. Palawakin po natin. Yan. So wag kayong mapagbintang. Wag kayong magbintang. Ang dami na ang paliwanag ni Patrick. Kaya nga po, nagpaliwanag na po si Patrick, pero hindi pa rin sila naniniwala. Eh, kasi siyempre, ba't sila maniniwala? Kung sinasabi mo nga na makasarili o kaya hindi open-minded, di talaga maniniwala yan. Oo. Kasi alam mo, yung mga taong matitino, sabi nga nila, di ba? Ang taong matino, kahit konting paliwanag lang, maiintindihan nila yan. Pero pag yung isang tao, salado ang utak, kahit anong paliwanag mo lang, subuan mo pa ng information yan, di yan maniniwala eh. Ganun yung Ma'am Kapodi.
Oh, ngayon, kung talagang mga, alam nyo, ang totoong solid, kapag nagpaliwanag ka dyan, maiintindihan nila agad. Pero pag yung mga hindi solid, nagpapanggap lang, di nila maintindihan. Baka kasi wala silang utak. Kasi Patrick po, wala namang masamang ginagawa yan. Unang-una, kamag-anak nga yan ni Beyonce. O, ba't pinag-iisipan na masama? Apertuloy natin. Edo supporters, Kalingap Edo, napakaselosa ninyo. Hindi ko lang alam kung selosa kayo o very demanding Oy! o ano ba yun, makasarili kayo. Naku po, ah. Hindi ko lang alam kung ano, Oo. kung saan sa inyo diyan seloso, seloso, makasarili, Oh, naku. demanding. Oh. Hindi ko lang po alam. Yan. So maging palawakin po natin ang kaisipan natin, guys. Okay. Palawakin po natin. Tama naman. Yan. So, wag kayong mapagbintang. Wag kayong magbintang. Ang dami na ang paliwanag ni Patrick. Kaya nga po, nagpaliwanag na po si Patrick, pero hindi pa rin sila naniniwala. Noon, ayaw ninyo kay Grace na mapalapit kay Beyonce. Yan. So, inaatake ninyo si Grace noon. Ngayon, malapit si Erwin kay Beyonce. Pinagbibintangan nyo din. Grabe naman yan. Pati si Grace nadamay din. Yung early, sino yung early na yun? Yung ba yung beneficiary? Oh. Tapos si Patrick, pinagbibintangan nyo din. Lintik yan, oh. Pati si Patrick, ulti ka natin, pati si Patrick. Yan. So, wag kayong mapagbintang. Wag kayong magbintang. Oh. Ang dami na ang paliwanag ni Patrick. Kaya nga po, nagpaliwanag na po si Patrick, pero hindi pa rin sila naniniwala. Noon, ayaw ninyo kay Grace na mapalapit kay Beyonce. Yan. So, inaatake ninyo si Grace noon. Ngayon, malapit si Early kay Beyonce. Pinagbibintangan nyo Hala! din. Tapos si Patrick, pinagbibintangan nyo. Hala! Hello? Hi! Ba't ako sumasagot? Grabe yan, ah! Ang kapoti, grabe naman yan. Ba't ganyan sila kay Patrick? Sobrang may mga tao na yan. Ulitin natin. Yan, so inaatake ninyo si Grace noon. How? Ngayon malapit si Early kay Beyonce. Pinagbibintangan nyo din. Ala! Tapos si Patrick, pinagbibintangan nyo. Talaga? Hello? Ala, hi! Hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng pumili ng kaibiganin si Beyonce? Tama! Kung sinabi naman kapaw dito, hindi ba pwede pumili si Pwede! Lahat ng tao may karapatang pumili. Lalo sa kahit sa kaibigan at jowa. Maganda sinabi ni Madam, ah. Hello, tuloy natin. Kahit man beneficiaries ni Kalingap Edo si Early, ano pong masama doon? Beneficiary pa rin early. Okay, tapos? Gusto niyang makipagkaibigan. Ano pong masama Oo doon? nga. Maging close kay Early. Ano pong masama doon? Wala! Kaya ba naging masama paikipagkaibigan? Not unless binibigyan ng double meaning yung ginagawa nung tao kay Beyonce. Lintik na yan, ah. Gusto niyang makipagkaibigan. Ano pong masama doon? Maging close kay Early. Ano pong masama doon? Wala! Wala! Ano pong masama doon? Wala nga! Wala pong masama doon, di ba? Oo! Kanyo ko pa sinasabi sa'yo, eh. Wala, totally wala. Kasi Beyonce, hindi naman yan aso. Alam mo yung aso, pwede mong itali, tapos ikulong mo. Yung parang yung aso mo, ay makipagkaibigan sa ibang Diba? Ganun yun, eh. Ano si Beyonce? Aso? Basta mo na lang kukontrolin. Pang-control sa tao, yan mali naman yung guys. Sa mga totoong supporters, hindi nila gagawin yan. Bibigyan mo ng laya. Kung sino yung gusto maging kaibigan ni Beyonce, edi siya ang pipili nun, hindi tayo magkukontrol. Mali na yan, eh. Very controlling na yung ganyang mindset, guys. Especially sa mga nagpapanggap. Pero sa mga solid supporters, kahit baliw yan, matatalino yan. Diba guys, now please comment down below. Agree ba kayo sa akin? Diba? Para sa akin, dapat si Beyonce, meron siyang kalayaan na pumili kung sino magiging kaibigan niya. Ang masama lang yung iba kasi walang tiwala kay Beyonce. Si Beyonce ilang buwan na lang mag-18 years old. Pag nag-18 na yan, di mo pwedeng pakialaman kasi sarili niya ng desisyon na masusunod. Pwede na tayo mag-advise pero hindi natin kukontrolin. Na kapag merong lumalapit na tao, ibabash ninyo, sisiraan ninyo, pangit naman. Masakit pa yung si Patrick, pinsan pala niya yan. Grabe yung lipstick niya, yung mga kapodi, Kasi,
Kahit man beneficiaries ni Kalingap Edo si Early, ano pong masama doon? Wala nga. Gusto niyang makipagkaibigan, ano pong masama Wala. doon? Close kay Early, ano pong masama doon? Wala. Wala ano nga. pong masama doon? Wala nga. Wala pong masama doon, Oo. diba? Kaya ko pa sinasabi. Bakit kayo ang mamili sa gusto ni Beyonce na makadikit sa kanya? Tama yung Tantanan sinasabi. nyo na po si Early, si Patrick. Yan. Buti na ka-move on na kayo kay Grace. Di ba? So meron pa palang issue kay Grace, ha? Hindi ko alam yan, mga kapodi, medyo busy ako, pero grabe, may kay Grace din, ha? Lupit, ha? Makadikit sa kanya. So tantanan nyo na po si Early, si Patrick. Yan. Buti na ka-move on na kayo kay Ala. Grace. Nasubrahan na yata yung pagka-demanding, Uy. pagka-makasarili, very Ala. selfish po kayo. Yung mga iba po, sorry for my word po, napaka-selfish po yung iba na mga supporters ng EDC. Hindi ko lang alam kung solid kayo at saka supporters ni Kalingap Edo. Napaka-selfish po ninyo. Sorry for my word. Grabe. May punto naman si mga kapodi, in fairness, ha? May punto naman siya. Tuloy natin. Napaka-selfish po ninyo. Yan po yan, ha. Sorry for my word. Ay! Yan. Sorry for my word. Huwag ka na mag-sorry. Alam nyo, ma'am kapodi, kung nasa tama ka, ba't ka magsusorry? Para naman sa kabubuti ni Beyonce sa ni Papa Eds ang sinasabi mo. Tama naman yun, di ba? Tuloy natin. Selfish po kayong mabote. Wala po akong kinakampihan talaga, guys. Baka gusto ng mga one-sided, bahay-aral lang si Ben, nakakainis na. Hindi naman po pwedeng ganun, guys. Ano yan, robot? Bahay, eskwelahan lang? Anong gagawin sa buhay niya? Mga lintik na. Alam niyo guys, kung totoo man may nagsasabi ng ganito, na mag-isip nga kayo, huwag niyo itulad si Beyonce sa katulad nyo. Kung kayo panahon ng hapon, gaya ng buhay ninyo, huwag niyo idamay si Beyonce, nakakaawa new generation na yan Ang kabataan ngayon, hindi yan kinukulong. Hayaan mo sila ma-expose kahit saan. Kasi alam nyo guys, the more na kinukulong mo, nasa kwarto ka lang, o kaya nasa isang comfort zone, hindi ka matututo sa buhay. Parang ako, nung bata ako, yung tatay ko, binata pa lang kami. Sinasamaan na kami ng tatay ko kung saan-saan. Minsan delikado pa. No? To the extent, nagko-construction worker kami. Kahit alam ng tatay ko na delikado, sinasama niya kami kasi gusto niya mawala kami sa comfort zone at matuto kami. Kaya ako, marami din ako mga naging kaibigan kasi nga, expose ako sa labas. Ang pangit kasi pag yung kabataan nakakulong lang, hindi maganda talaga sa kabataan yon. So, iba pa rin yung, matalino ka nga sa academics, pagdating sa kalsada, bobo ka. Kaya may tinatawag na, street smart, no? Mga tinatawag na street smart, di ba? Ibig sabihin, matalino sila pagdating sa kalsada. May mga tao, may mga tao kasi matatalino, academically, matalino sila, pero pagdating sa kalsada, wala silang alam. So, ganun. Kaya kami, nung bata pa lang kami, inilalabas kami ng tatay ko. Kaya, expose ako sa labas. No? Hindi kami nakakulong palagi sa bahay. So, anyway, tuloy natin to. Yan. So, Mailinta, Tamoro, gusto nila si Ben, walang kaibigan, ano na lang gagawin ni Ben. Ano yun? Yun po ang talaga, guys. Sobra naman niya, mga madam, kapodi. Pakitang sakutais, 477. Oh! Huwag hawakan sa leeg si Baby Beyonce. Hindi po pwedeng hawakan ang leeg ni Beyonce. Huwag na mahawakan sa leeg. Hawakan sa leeg, grabe naman. So, sobra po yung guys. Salamat po Ma'am Millie Chan sa green apple mo. Okay, masyado ang ilan or hindi edsinyan ang mga utak. Janice Yasona, normal na tao at dalaga si Ben. Natural, maghanap yan ng kaibigan. Natural. Paano yung natural? Mga utak. Janice Yasona, normal na tao at dalaga si Ben. Natural, maghanap yan ng kaibigan. Kaya nga po Kabataan yan talagang kalakasan yan. Kaya maghanap talaga ng kaibigan yan. Tapos tantanan nyo na po si Oh. Patrick. Please lang. Tantanan nyo na, sabi ni Ma'am Kapodi. Please lang. Wala namang ginagawa masama yung bata, si Patrick. Nag-aaral po yung mga bata. Huwag po kayong masyadong
demanding, wag nyo po masyadong i-bash si Oo Patrick. nga. Is mag-ano po sila magkamag-anak at Talaga, magkamag-anak. Dikita nyo guys. Kinonfirm ni Ma'am Kapodi, magkamag-anak pala. Oh. wag nyo po masyadong i-bash si Patrick. Is Oo. mag-ano po sila magkamag-anak at close friend po sila since bata pa. Kita mo yan? Since bata pa pala sila, mag-close na sila, tapos kayo pa ang pipigil. Ano na sa utak nyo? Nasa matinong pag-iisip ba kayo? Si Grace, tsaka yung isang beneficiary, ginagawa ng issue. Ang matindi si Patrick na isang kababata niya, simula pa ng pagkabata, kilala pala niya. Na ay pinsan din pala niya. Tapos kayo, di naman kayo kadugo, pero kayo papipigil. Nakakahiya, di ba? Yung nanay nga, walang sinasabi, pero kayo, di naman kayo kamag-anak, wala naman kayo ambag dyan. Sabi ng iba, sana may ambag ka ba dyan, nanonood ka. Oo, nanonood ka nga. Nanonood ka, pero naninira ka, tanga. Mali yung guys, totoo lang. Hindi mo pwedeng kontrolin si Beyonce. Buhay niya yan. At the same time, meron yung magulang. Magulang ang magde-decide, hindi tayo. Ang magawa natin, mag-suggest lang, pero para lahat ng didikit kay Beyonce, ibabash ninyo, gagawin nyo ng kwento, gagawin nyo ng issue, mali po yun. Huwag po kayo magagalit sa akin guys ha. Ang totoong solid supporters, marunong yung mag-isip at matalino yan. Baliw tayo pero marunong tayo mag-isip, di ba? Magliba kayo sa akin, please comment down below. Comment kayo guys ha. Pangit yung dito nagko-comment. Mag-comment kayo tsaka mag-like kayo at i-share nyo itong video na to. Okay? Tuloy natin. Since bata pa, Oh. bakit niya binibigyan ng ibang kahulugan? Bakit nga Ayaw ba? niyo malikit si Patrick kay Oh. Beyonce. Lintik. Mas malala pa sa magulang ni Beyonce. Oh. Ang mga one-sided pambihira. Oh. Anong utak meron sa mga Tama yan? eh. Napunta na ba sa talampakan? Yun nga Jana. Tama. Grabe sila. Di ba? Grabe po sila talaga guys. Oo. Yan. Grabe po sa Tita Eva Vlogs, bigyan nyo naman ng kalayaan makipagkaibigan sa Tama. iba. Tama yung sabi ni Tita Eva Vlog. Mga one-sided ayaw kay Eripa pala Ma'am Kapudi. So, ibig sabihin, mga one-sided pala yan. Lintik ka. Okay, tuloy natin. Bakit ayaw nila kay Early? Bakit ayaw nila kay Early? Ano bang Wala namang masama dyan eh. Walang masama po. Bakit ayaw nyo kay Early? Mabait po si Early. Yan. Ang ingay nung nagtatapos ng damo sa paligid mo. Pero guys, yung maingay yan, nagtatapos ng damo yan. Kaya maingay. Kasi talaga si Kim talaga. Kasi alam niyo, binasa ko po yung mga Ang ingay. Ang ingay ng paligid nyo. Pero anyway guys, saglitan na video reaction lang to. Pero maraming salamat sa lahat ng mga viewers na nanonood natin ngayon. So, salamat po at mag-comments kayo guys ha. So, mag-like kayo comments. Ang masabi ko lang dito guys, nakakalungkot lang na marinig no dito sa live ni Ma'am Kapodi na may mga lumalabas na one-sided na mga supporters. I don't know kung supporters talaga yon. Na parang ang dating, hinawakan sa leeg si Beyonce. Na ultimo si Grace, yung isang beneficiary, si Erlyn ba yung pangalan? At si Patrick ay ginagawa ng issue na parang pilit na hinihiwalay si Beyonce. Alam niyo guys, hindi po makakatulong yan. Maganda nga si Beyonce ay ma-expose sa iba't ibang klase ng tao. Kailangan niya yun, lalo mag-18 years old na siya. At ako kasi guys, totoo lang, Mapigilan ng sariling kung kilala mo si Beyonce at talagang nagtitiwala ka sa kanya, kahit sino man na makausap niya, maging kaibigan niya, maging close niya, naniniwala ko kaya niyang kontrolin yung sarili niya. No? Kasi yung mga taong masyado nagko-control kay Beyonce, isa lang ibig sabihin nun. Hindi sila masyadong nagtitiwala kay Beyonce. Pero sa lahat ng mga solid supporters, dapat tayo ay magtiwala. Yun lang po masasabi ko. Anyway guys, kung may nasabi po o mali, just let me know. Ang sa akin lang, nagbigay lang tayo ng opinion dito kay Ma'am Kapodi. Ma'am Kapodi, thanks so much. Shoutout sa'yo. And tuloy mo lang yung pagmamarites at kumibulong ka, tuloy mo lang yan. As long as hindi ito nakakasama sa kalingap, hindi nakakasama kay Beyonce at kay Papa Edge, tuloy mo lang. At nakakatuwa dahil may mga katulad siyang may mga katulad tayong mga kasama ng mga reactor
na talagang nagtumutulong, nagde-depend kay Beyonce, kay Papa Eds, no? So mahalin din natin sila. So I'm very supportive sa mga ganitong mga reactors. So yun lang po masasabi natin. At salamat kay Mang Kapodi at siyempre sa lahat ng mga SC supporters. And shoutout ulit kay Kuya Bal, kay Ate Edna at Kalinga Prab. Anyway guys, this is Marzano again, and to God be the glory guys. Paalam. Bye-bye.